Pakinabigin ng boses na masa, alamin, makiisa, at magbigay ng pag-asa. Ito ang Kilos Kulasa ng DZRK. Magandang hapon sa mga sumusubaybay at nakikinig po sa Kilos Kulasa sa DZRK. Araw ngayon Lunes, ika-29 ng Setyembre, taong 2014. At ang oras naman po ay 2:00 ng hapon. Andito po kami inyong mga karadyo, Kim Almosa. At ako naman po ang inyong karadyo na si Gegs Trabucon. Isa na namang talakayan ang gagawin natin ngayong hapon, na siguradong punong-puno ng aral na magugustuhan ng ating mga tagapakinig. Tama ka dyan, Kim. Marahil ay marami sa atin ang mga nag-aabang kung ano ang ihahatid natin sa kanila ngayong araw. Siyempre, ang mga ihahatid natin ay siguradong tatatak sa isipan ng ating mga kaibigan. Bago tayo magsimula mga karadyo, may tatanong muna ako sa iyo, Kim. Naranasan mo na bang maipit sa elevator? Tipong nakapasok ka pero hindi ka makalabas? Anong mararamdaman mo, magiging reaction mo nun? Siyempre naman, nakakainis sapagkat wala kang magawa, ipit ka lang doon. Wala nang ibang paraan kundi humingi ng tulong sa ibang tao. Tama ka dyan. Ganyan na nangyayari ngayon sa topic natin ngayong araw, ang port congestion. Ano ang kinalaman ng port congestion sa itinanong mo, karadyo? Sa port congestion kasi, napipigilan nito ang paglabas at pagpasok ng mga kalakal sa kadahilan ng ampere ay may limitadong espasyo lamang at hindi nito kaya ang madaming goods, pati na rin ang mga cargo ship ay naapektuhan. Isa na naman itong pangyayari na siguradong marami sa atin ang mahihirapan. Abay syempre, paano na yung mga apektado dito ng mga importer, mga trabahador? Hindi ba't malaki ang epekto sa kanila nito? Oo nga, karadyo. Malaki nga sapagkat hindi makakapasok ang mga goods sa pier. Paano na yun? Paano na ang mga ekonomiyang kalakal ng ating bansa? Malaking paalaisipan nga yan sa marami kung paano pipigilan lumala ang port congestion. Hindi man ganun kadali resolbahan yan, dapat dito ay ang mga may epektibong proseso na ginagawa ang ating gobyerno. Bago tayo tumungo sa isang talakayan tungkol sa port congestion, tayo muna ay makinig sa isang mga paalala. Pagkapigil sa pagpasok ng mga pang-ekonomiyang kalakal. Pagkukumpuni ng mga kalakal sa pier. Pagkawala ng reserba sa mga palengke. Ilan lang yan sa mga problema na ihahatid ng port congestion. Kung magpapatuloy ang port congestion, paano na ang negosyo ng mga importer? Paano ang pinaka-naapektuhan ng port congestion? Paano na ang ekonomiya ng ating bansa? Maging mapanuri at huwag isawalang bahala ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Makiisa, makinig, makilahok sa kung ano ang nararapat. Napakaganda ng mensahe, no? Talagang malaki ang epekto nito, hindi lang sa mga importer, kundi sa sambayanan na rin. Tama ka dyan, karadyo. Maganda kung may mga opisyales na tutulong upang maiwasan na ang port congestion. Narito karadyo, may inihanda tayong kanta para sa ating mga tagapakinig upang may ugnay natin ito sa issue ngayong hapon. Ang pamagat nito ay eto na naman na kinanta ng ating sikat na mga awit na si Gary Valenciano. At mga karadyo, iyan pong muli ang eto na naman ni Gary Valenciano. Bakit nga ba nagkaganito, karadyo, no? Ayon sa mga balita, isa sa mga dahilan nito ang truck ban.
tunay ngang dapat bigyang pansin ang mga nangyayari sa ating paligid. Ang ating naging topic ngayon ay ang port congestion na kung saan ay napipigilan lumabas at pumasok ng mga kalakal o mga goods sa ating bansa. Sa kadahilan ng maliit lang ang espasyo ng mga pier sa Pilipinas, limitado lang ang pwedeng ikarga ng bawat pier. Mayroon tayong makakausap ngayong hapon na isang importer na si Ginoong Ralex Apostol. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hapon po. Ano po ba yung, sabi niyo po kanina, pati po kayo ng Sa importer. Ano po bang brokerage. trabaho niyo? Sorry, sa brokerage kami yung nagpa-facilitate ng mga documents sa customs na para mailabas yung certain shipment. Pwede niyo po bang ilahad yung karanasan ng negosyo ng na konektado po sa port congestion? Malaki since na nasa broker kami, ang importer hindi naman pwede sila mag-process ng kundi kami. Once na mag-file kami ng mga dokumento namin sa customs, kailangan mailabas natin yan as soon as possible. Ngayon, kung tungkol na dahil nga sa port congestion, naantala yung paglabas nun. Ano po ba mga problema nung naidudulot po sa inyo? Unang-una dyan, actually, every year naman may port congestion tayo, di ba? Lalo na pagsapit ng mga bare months. Actually, hanggang first quarter ng next year yan, naapektuhan. Pero dahil nga sa truck ban na nangyari, nung pinatupad ng local government, mas lalo siyang lumala. Paano niyo po nasabi na yung dahil po sa truck ban po, lalong lumala? Before kasi, may certain times yung mga truck na nakakapagbiyahe. Ngayon nung ginawa ng bagong mayor, totally truck ban siya. So nagkapatong-patong na yung numbers ng container sa loob ng pier. Kaya medyo nahihirapan na kami pagpapalabas ng ganun. So yung mga truck na po yun, sila po yung dapat magpipick up po nung Sila goods sa dapat, port. malaki ang partisipasyon ng truckers. So, bukod po ba sa mga importer na katulad nyo, sino po ba yung mga naapektuhan ng port congestion? Actually, lahat tayo pati yung mga consumers. Bottom line kasi yan, consumers maapektuhan dahil nga sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil delay po yung paglabas ng mga shipments natin. Gaano po ba kalaki yung epekto nito sa atin? Paanong paraan po? Napakalaki kasi dapat pag regular yung schedule ng truck na mailalabas yung certain shipments na yan, maibibenta kagad sa market. Tapos ganun din yung sa ibang importers, mailalabas din nila. Pagdating sa market, mas mura siya kasi may competition. But since na dahil sa port congestions, hindi natin mailalabas kagad yung shipments. Mahal ang commodity na napupunta sa palengke. Kaya apektado tayo. Ano pong epekto nito sa ekonomiya po ng bansa natin? Sa ekonomiya, number one, talagang delay delay tayo sa pagpaparating at pagpapalabas ng mga kargamento na yan. Kaya hindi tayo agad makakapag-order sa ibang bansa papasok uli gawa nung congestion. Ayaw na nilang kaagad. Ano po ba yung kasalukuyan niyo pong ginagawa para parang temporary solution niyo lang po para po dun sa port congestion? Para sa aming mga broker pag nag-file kami ng entry, in-advance namin siya. Kahit na yung vessel ay hindi pa nakakadikit o hindi pa naibababa yung container from the vessel, pinaprocess na namin yung dokumento. Para pagbaba nun, mabilis na lang din. Mas nakakatulong yun para mapapadali yung paglabas ng shipment. Kanino po kayo dumudulog ng mga problema nyo? Kami din kami, nagko-consult din kami sa mga trackers at saka sa mga importers kung anong dapat gawing solusyon para mapadali yung trabaho. Meron po bang nagbabayad po ba ng dagdag yung mga may-ari ng kargamento po kapag may naka-standby lang po Yes, yun? malaki. Marami silang sinisingil yung shipping lines. May mga congestion charges yan sila. I think siguro mga $300 per container. Meron pang recovery charge. Di ko maalala ibang charges Maraming charges. Okay. Ano pong masasabi nyo na
hanggang 2015 pa po yung itatagal ng port congestion. 2015. Opo. Actually, hindi ko pa na no, kung kailan talaga siya matatapos. No? Pero sa tingin ko, gumagawa naman ng paraan ng local government ngayon na dito sa Manila, magiging na siya, truck ban free. Kaya kahit papaano nababawasan din yung mga congested na containers. So, may kasama po tayong isang panauhin na si Ginoong Henrik Ex-Conde ng Manila International Container Port. Magandang hapon po. Good afternoon din po. Ano nga po bang kamusta naman po yung MICP po sa port congestion, yung kalagayan niyo po? Ayun nga, tulad nga ng sabi niya, yung kasi mga ang inaano namin ngayon, focus namin mga agricultural products nga. So pag congested yung port, hindi talaga makakapasok yung mga agricultural products na ipapasok natin dito sa Pilipinas. Sa tingin niyo po, ano po ba mga iba pa pong problema na nararanasan niyo po dito po sa port congestion? Sa ngayon kasi kami ngayon, 'di ba? Sabi ko nga, sa government agency kami yung issuing agency ng mga permit to import. Hindi kami tulad nun sa importer na may negosyo talaga na apektado. So, kumbaga parang ang nakakadagdag lang talaga pagdating sa port congestion is yung trabaho para sa amin mismo. Nasisira po ba yung mga agricultural products doon? Masisira talaga siya kasi yung tulad ng mga prutas natin, mga refrigerated na container yan na ano. So pag sobrang tagal mo na sa malamig na lugar, masisira na yung quality ng produkto na papasok sa'yo. So, ano pong ginagawa ng gobyerno sa pagkasira nun? May mga nangyayari po ba silang action? Regarding that sa mga commodity na yan, hindi kami naman ang naghahawak nan kasi ng importer po yan. So pagdating sa MICP, kami lang talaga yung nagfa-facilitate paano nila mailalabas yung mga commodity nila. Paano nyo po matutulungan ng isang broker po na naapektuhan ng port congestion? Sa ngayon, yung isa naming ginawang way para makatulong sa kanila, 24/7 na yung operation sa MICP ngayon. So even Saturday, Sundays, and holidays, may mga napasok na kaming mga tao para kahit araw-araw talaga mag-file ng entry yung mga importer, maaasikaso namin sila. So kahit Sabado, Linggo, makakapaglabas sila ng mga shipment nila. So, nakakabawas naman po sa ngayong issue po? No, kahit papano naman, nakakatulong naman siya sa port congestion. Kasi yung mga pwedeng matenga ng weekends, na ilalabas na siya kahit papano. So, sabi po ng Philippine Port Authority na naglilipat na sa Subic yung mga ibang container vans po. Nakakatulong po ba ito sa pag-lessen po nung sa Oo naman. Kasi kahit papano, yung mga ibang nag-aabang na makadikit sa port na mga barko, na ililipat siya. So kahit papano, kung luluwag na yung area natin doon sa may port area po. Meron po ba kayong nais pa pong ibigay na impormasyon? Gusto niyo pong ibahagi sa amin? Tungkol ba sa port congestion? Opo. Sa ngayon, ini-exercise ng local government na maging truck ban free yung Manila, although may mga areas talaga na lalo na sa mga university belts hindi na pinapayagan yung trucking. Sa ginagawa nilang action ngayon malaking ang tulong kasi halos araw-araw pwede tayo makapaglabas ng mga hundreds of containers na babawasan na sa loob. Balik po tayo dun po sa mga nililipat na container van sa Subic. Paano po nalalaman ng mga may-ari na nililipat na po ito? Sila yung nakikipag-coordinate dun sa mga shipping line mismo na dun nila idadirect yung mga barko nila. Kasi hindi naman kami yung magsasabi sa kanila, ilipat nyo to dito sa Subic. So importer tsaka shipping line, sila yung mag-uusap para i-direct nila. Meron po bang mga bill na pinapasa po para po ma-ease po yung congestion? Sa ngayon, may mga ginagawa na naman silang way nga. So, yung mga bill na at tingin ko on process yung mga Pero wala pa pong sinasabi sa inyo na... Sa ngayon, wala naman. Kumbaga, yung dyan, kami na mismo yung nagawa ng way para makatulong sa mga importer para nga mabawasan yung support congestion natin.
Ano pong masasabi nyo na mas kumikita yung mga broker dahil po sa port congestion? Hindi ko din masasabi na ganun kumikita kasi kung tutusin mas nahihirapan din yung mga broker talaga. Kasi sila yung kinokontak ng mga importer. Pag hindi nila nailabas agad yun, sila lang yung mapapagalitan rin lang. So kumbaga mas nahihirapan sila talaga. Kayo po, Sir Apostol. Actually doon hindi naman totoo yun na kumikita lalo ang broker. Sa delay nga, mapapagalitan ka na ng importer mo eh. Kasi dahil nga sa mga charges, sila ang nagbabayad. So ang hindi mo maiwasan na magagalit talaga sila sa amin. Nandun yung pressure eh. Kailangan mailabas yung shipment nila. Kasi kung hindi, everyday nagpapatong-patong yung mga charges. Maraming charges yan. Demurrage charges, yung mga storage, lahat na yon. Pati kailangan maisoli din yung empty containers pag na-unload na siya sa warehouse. Kaya kung hindi lang maisusoli ng after 3 days na mailabas yung container, malaki na naman ang babayaran. May mga cases po ba na hindi nasasahuli? Maraming cases yon. Mayroon pang time na papunta na sa pier yung truck, empty na siya, kailangan niya maisole. Dahil ang sabi, mayroong i-receive yung empty niya. Pero pagdating dyan sa port area, bigla na lang sasabihin hindi na pwede. So babalik na naman sila uli sa magdadagdag ka ng charges sa tracking, tapos magdadagdag ka rin ng bayad mo doon sa shipping lines. Kayo po yung maapektuhan po. Yes, so kami, kasi imbis na makapagtrabaho kami ng ibang shipments, nakatuto kami doon sa ibang nangyari gano'n. Yung sa inyo naman po, ano po masasabi nyo na mas kumikita daw po yung MICP dahil po sa port congestion? Tingin ko hindi naman totoo yun. Kasi kung wala naman papasok na commodity, walang tatrabahuhin yung port namin. So, paano nating masasabing kikita kami kung wala ring trabaho talaga? Sir, di ba po wala na pong truck ban ngayon? Ano yung mga improvements na nangyayari po sa pier? Mga improvements malaki, ano, nabawasan yung mga containers natin, tapos yung pag-divert ng ibang containers sa ibang port naman medyo na-lessen siya kasi halos dito na rin ang bagsak sa MICP at saka sa Port of Manila. Yun yung malaking nabawas. Sa inyo naman po, ano po bang naging improvements po para sa yung sa work, sa trabaho po ng mga MICP? So ngayon, ang improvement, ayun, at ang pinakaano lang namin talaga, nakakatulong na kami sa mga importer, sa broker, kasi nga 24/7 na yung operation namin. So kahit nakakapagod, at least nakakatulong kami na malesen yung problema natin sa port area. Sir, matanong ko lang po, meron pong mga walang laman at mga na-confiscate na containers. Ano pong mga ginagawa niyo po dun sa mga yun? Tungkol sa confiscated na mga containers, ang kino-confiscate lang yung may mga smuggled na commodities, yung nahuhuli ng customs. Pero aside from that, wala naman silang kino-confiscate. So, hindi po ba sila nakakasagabal na para dumadami na po actually, nakakasagabal. Nakakasagabal sila kasi matagal sila bago maayos eh. Sir, paano paraan niyo po sila tinatanggal po dun sa port? Kung sa amin yung case na yan, may proseso yan. Ilalakad mo sa customs mismo hanggang sa mailabas mo siya. Pero matagal. Sa MICP po, ano po ba yung mga nagiging feedback po ng mga international shippers po about po dito sa port congestion? Ayun, mga feedback nila, tulad nga nung sabi niya kanina, halos ayaw na magparating ng mga ibang bansa dito. Pag nalaman nila na Pilipinas yung punta ng commodity nila, yung shipping line, umaayaw na rin mismo dun sa importer. Kasi sobrang tagal bago makapasok sa Pilipinas. So, ayaw talaga na, nalulugi din sila talaga. So, kumbaga yung feedback nila, mostly negative talaga. Kasi mahirap makipag-transact sa Pilipinas. Hindi po ba kayo pabor doon sa paglipat po ng mga goods po sa Subic? Kung ililipat natin, malaki talagang tulong yan. Kasi at least maraming port yung ma-open. Mas madali yung pag-facilitate ng release. Ang magiging effect na rin lang naman pagdating na sa mga importer. Siyempre yung biyahe niya, instead na sa Manila lang, babiyahe pa siya pa Subic. Then ibabalik mo na naman ang Manila pag nailabas doon. So ang effect nan talaga sa mga importer talaga. Mas mas mapapahaba lang po yung biyahe po ng mga Papahaba, dagdag ng bayad, pero kung gusto nilang madaliin talaga yung release ng mga shipment nila, pabor sa kanila yun kung maluwag dun sa pupuntahan na port din.
Ano pa po ba, kayo po, ano po bang mga experiences nyo po? Mga iba pa pong experiences dito po about po sa port congestion? Marami na kami experiences ano. Mga 7 years na rin ako nagtatrabaho sa pier. So halos lahat na monitor namin yung mga nangyayari ano. Pagdating dito sa port congestions, actually sanay na kami noon eh. Kasi 'di ba kagaya ng sinabi ko, pagdating ng Bare months, expected na natin 'yon. Pati yung mga charges noon, expected na rin ng mga importers. Itong bagong patakaran nung nag-truck ban, siguro mga last 2 months, matindi ang naging epekto sa amin. Kasi imbes na mailabas namin yung shipments na mas maaga at mas mapapadali, nadidelay talaga siya. So nagkakapatong-patong. Imbes na gagawin namin yung panibagong shipments para mai-process, tutukan muna namin yung nauna. Tapos isusunod na namin yung mga pangalawa na yan. Ngayon po ba yung pinakamalalang taon po na naranasan yung port congestion? Kumpara po sa mga nakaraang taon? Siguro kasi ito medyo talagang malawakan yung ginawang truck ban eh. Sa tingin ko ito yung worst na naranasan ko. Sir, ano pong nangyayari sa mga nakatambak na container van sa port? Yun yung mga hindi pa nailalabas talaga. Ayun, sa side po ng importer, malaking perwisyo po yun. Kailangan gumawa siya ng paraan, gagastos ka para mailabas mo yung shipment mo. Talagang kailangan mo mailabas kasi malulugi ka pag hindi mo nilabas yung kargamento. May mga penalty po ba pag hindi nyo po nailabas yung mga goods na yun? Ang penalty nun, bali sa shoulder talaga ng importer yon. From shipping lines hanggang sa PPA, marami silang binabayaran eh. Sa amin halos naka-fix lang kami. Ang trabaho lang namin yung naapektuhan, yung oras. Sa bayarin, ang importer talaga lahat halos. Paano po ba yung penalty nyo doon? Halimbawa po, tumagal po ng ilang days. Per day po ba yung bayaran nyo doon? Halos lahat ng shipping lines upon arrival. Actually, pagdating ng barko nila, mga 3 days lang yon kailangan mai-release mo na siya sa pier, di ba? After 3 days na mai-release mo siya, another 3 days, kailangan maibalik mo na yung empty niya, yung container na yon. Ibig sabihin, naalis na yung mga kargamento sa loob, kailangan mo na siyang ibalik kung saan man yung isusoli na container yards. Ano po ba sa experience po, ano po bang pinakamatagal po na nagstay po yung mga goods sa port po? Actually, yung vessel natin, kahit na nandyan na siya, kahit 1 buwan pa eh, nangyari na yun eh. 1 month nandyan na yung vessel, hindi lang siya makakadikit dun sa berth ng pier. Kaya yun, naabot ng buwan. Di pa naman po inabot ng more than a month? Hindi naman nangyari sa amin yung mga ganun na tagal. Kay Sir Henrik Exconde naman po, pwede po ba kayo magkwento tungkol po sa experience niyo po sa port congestion? Experience regarding port congestion. Ang ano lang namin kasi dyan, hindi kami yung agency talaga para mag-asikaso kung paano maaayos yung port congestion. Pero ang ano kasi, yung mga importer, kumbaga para mga stakeholder na namin yan. So sila yung nalapit mismo sa amin. Ano ba yung maitutulong namin sa kanila? Ano ba yung kailangan namin gawin para maayos to? So sa part namin, talagang madadagdagan yung trabaho. Instead na mag-inspect, mag-issue lang ng permit, kumbaga may other activities pa kami para lang makatulong. Para lang yung problema ng port congestion, mai-lessen nga. Kumbaga coordination with customs or other agency, kung ano ba yung magandang gawin talaga. Ano po yung mga halimbawa ng mga other activities po na ginagawa niyo po? Regarding saan? Sa port congestion, yung sa MIC. Yun lang nga nabanggit niyo po kanina, sabi niyo po may other nadagdagan po activities. kayong So yun nga, yung mga meeting with customs, yung other officials, ano ba yung magandang coordination gawin para mas mapabilis yung release nga ng mga shipment. Saan po kayo dumudulog para po makahingi po ng tulong? Kung, kasi ba po sabi niyo po nadadagdagan po yung mga trabaho niyo. Paano niyo po naiisip yun? Saan po kayo humihingi po ng tulong? Yung mga offices naman na most likely sa Bureau of Customs talaga yan. Kasi kumbaga din yung tulungan nila, dadaan ng customs, dadaan din sa amin. So magko-coordinate kami, ano ba yung magandang way para
mas mapabilis yung release, ano ba yung alternative na pwede nating gawin. So kung with regards sa tulong, Bureau of Customs, kumbaga sila yung pinakaunang nalalapitan namin. Ah, kayo naman po, saan po kayo dumudulog po para po Sa, makahingi po ng... para makatulong din, kami, nagko-consult din kami sa kanila. Sila yung issuing agency, ano. Tapos, yung mga importers namin, nakikipag-meeting din sa mga involved agencies na na mapag-usapan yung tungkol nga may resolbahan yung kaso na yan. Ano-ano po ba yung mga involved agencies po Kagaya na... ng sila, no, tapos yung PPA, Bureau of Customs, pati yung mga trackers, kinakausap natin yan para malaman yung solusyon na gagawin. Maaari po ba kayong magbahagi yung mga bagong sistema ng Bureau of Customs na nagkukos ng great delay po sa mga shipment? Nagkukos. Ng delay. Actually, ang customs, hindi naman sila ang dahilan kung bakit meron tayong congestions eh. Sila naman kasi, doon ka lang nagpa-process sa kanila para ma-release yung mga shipments mo na yan. Pero hindi rin naman nakagustuhan yung talaga mismo. Sino po talagang in charge po dun sa... Sa tingin ko, ang nangyari lang na batas ng local government ang nagumpisa ng medyo unusual na congestions. Anong mga tulad ng bukod po sa truck ban, ano pa po mga batas na nakaapekto po sa port congestion? Well, ito siguro naghigpit sila tungkol doon sa mga kolorum ng mga trackers. Almost kasi 50% ng mga biyahe ng pier, mga kolorums eh. So nung naghigpit sila, mas lalong lumala. Kunti na lang nakakabiyahe kasi hindi pa nakakabalik yung iba. Dapat makakabiyahe ng 3 times a day, nangyayari isang biyahe na lang. So, sinasabi niyo po na maraming kolorum po na Yes, truck po sa actually, pier. pinapayagan naman sila before. Naghigpit lang. So, imbis na makabiyahe sila para ma-pick up yung mga congested containers, hindi. Marami na naman tayong natutunan ngayon, no, Kim? Tama ka dyan, Gegs. Ngayon ay mas nalinawan tayo kung ano talaga ang naidudulot ng port congestion sa mga pier at syempre sa mga apektadong mga mamamayan. Sana nakatulong ang usapang ito sa ating mga tagapakinig upang magkaroon ng karagdagang kaalaman. Sana ay unti-unti na maaksyonan ng ating mga opisyales ang mga naturang problemang ito. Sana ay hindi ang mga gantong issue, no? Sana hindi na maging sakit sa ulo ng mga tao, hindi ba? Tama ka dyan. Itong talakayan na hinanda natin ay sana maging paraan upang gawa ng ang ating gobyerno ang pagpapatigil sa paglaganap ng port congestion. Patuloy na po tayong sumubaybay sa ating programang Kilos Kulasa sa DZRK. Muli, ako po ang iyong karadyo na si Gegs Rabucon. At ako naman po si Kim Almosa. Sinasabing makiisa, makinig, makilahok sa kung ano nararapat.